At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Randy. Huwag niyo nang itanong kung saang kuweba ako nakatira, pero ang totoo, noong nakarang taong ko lang kayo na-discover. Narinig ko kayo sa pagkalakas-lakas na radyo ng kapitbahay namin. Simula noon, palagi na akong nakikinig sa tambalan. Hindi lang kasi kayo nakakatuwa, nakaka-relate din ako sa mga kwento ng mga kapwa ko tambalanista. Ito ang dahilan kung bakit naisipan kong ibahagi ang aking kwento at humingi sa inyo ng payo. Last August, nag-download ako ng isang dating app. Bored kasi ako at gusto kong mas mahasa ang pag-i-English ko. Hindi nagtagal, may nag-message sa akin. Simpleng hi lang naman. Isang Breton na 2.5 doble ang tanda sa akin. Pero sa kabila ng edad niya, ang gwapo pa din dahil araw-araw kami magkausap, ayun na nga, nagka-developan kami. Ang bait niya din kasi. Hindi tulad ng ibang foreigners na humihingi lang ng malalaswang litrato. Natuwa ako nang malaman ko na every 3 months, bumibisita siya sa Pilipinas. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbisita niya dito sa Maynila. Swerte namang sa Manila din ako naka-assign kaya naging madali ang pagkikita namin. Grabe yung kaba ko. Sa lakas ng heartbeat ko, parang gusto nang lumabas ng puso ko sa dibdib ko. Nagkita kami at gaya ng inaasahan ko, ang gwapo niya. Hindi lang yon, napakabait at magalang din. Natulog kami sa isang kama pero walang ganap sa amin. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako handa dahil unang pagkilala pa lang namin at nirespeto niya naman ang desisyon ko. Hindi ko malilimutan ang gabing yon. Pakiramdam ko, nagyayelo yung buong kwarto kahit hindi naman. Kinakabahan ako at kahit sinabi kong hindi pa ako ready, iniisip ko ba din kung ano ang susunod na kaganapan. Eto, hindi pa ready, ayaw pero nag-decide mag-check-in, di ba? Nakakaloka din minsan yung mga tao. The following morning, hinatid niya ako sa sakayan papunta sa trabaho ko. Inabutan pa ako ng pera kahit todo tanggi ako. Ayoko kasing gumagastos ng perang hindi ko naman pinaghirapan. Ay, kami willing. Kami willing. Ipinilit niya at wala naman ako nagawa kung hindi tanggapin. Sa ngayon, nandito pa ako sa Maynila pero plano ko nang umuwi sa probinsya sa susunod na buwan. Habang siya umuwi sa kanila pero babalik ulit dito next month. Nandito siya for a month at gusto niya ako makita. Tambalan sigurado akong mahal ko na siya pero parang gusto kong itigil na namin habang maaga pa. Parehas kasi kaming lalaki at hindi mauunawaan iyon ng marami. Lalo na ng pamilya ko na napaka-relihiyoso. May babae din akong nagugustuhan at gusto din naman niya yon. Kaso lang, mas mahal ko talaga yung Breton eh. Ang hirap niyang layuan. Nung sinabi ko na baka hindi kami magkita pagbalik niya dito, ramdam ko yung lungkot sa naging tugon niya sa akin. Ayoko siyang mawala, pero ayoko rin naman siyang masaktan sa dulo. Nicole and Chris, ano kaya ang tama kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo. Ang inyong litong-litong tambalanista,
Randy. Alam mo, partner, parang katulad to ng eksena kahapon. Yes. Na gustong-gusto na, nandyan na yung oportunidad, pero umaayaw, umaarte, nagiging careful, which is, uulitin namin na, kabisyo, walang masama sa pagiging careful. Walang masama sa pag-overthink ng sitwasyon. Kaya alam, minsan sa pag-overthink natin, mas lalo nating hindi na-enjoy yung opportunities given to us. Kasi hindi natin tinatalon yung tubig kahit alam nating ang ganda ng tubig, nakaka-refresh. Ang sarap maligo, nakakainganyo, 'di ba? Ayaw natin kasi ang dami nating overthink. Baka kapag tumalon ako dyan sa swimming pool na yan, may mga umihi, mainom ko yung ihi, 'di ba? O di naman kaya kahit gusto mo nang tumalon doon sa swimming pool na yan, ang dami mong iisipin kasi ay naku, baka magkaroon ako ng sintomas ng flu, 'di ba? Pumunta ka pa. Correct, 'di ba? Nandun ka pa o kaya baka pulmonyahin ako. Kaya ang dami mong sa kaka-overthink, 'di ba? Sa anong posibleng mangyari sa pag tumalon ko sa pool, hindi mo na na-enjoy yung pool. Totoo. Minsan lang kayo mag-outing. Minsan lang mapunta at mapadpad dyan sa lugar na yan, 'di ba? Yan lang yung of course we love it. We admire those people who think things truth. Ano ba yun? Pwede namang Tagalog porque Breton yung ka-message. Pero hindi naman siya yung kinakausap natin. Oo nga, si Randy naman yung kausap natin na Si Randy, ha? Oo, si Randy. Yan. Diba? Ina-admire naman natin yung mga taong talagang bago magdesisyon, pinag-iisipan, pinagninilay-nilayan. Very good yun. Pero syempre, ulitin natin, dapat matandaan din po natin na yung opportunities, hindi po minsan yan. And that's called living. Risking, diba? Yung mga ganyang klase mga eksena, kahit mahirap. Totoo. Ang tawag po, ang title ng programa ng Mahiwagang Burnay ngayon ay Arte Problem Part 2. Correct. Pabebe na naman. Pabebe na naman yarn. Yan ang title ng programa ng kwento ng Mahiwagang today. Burnay. Diba? Arte Problems Part 2, aka Pabebe na naman yarn. Ganon. Yan ang title. Diba malinaw naman Again, kung bagbabasehan natin ang kwento mo. Yung feelings. Yes. Walang dahilan para hindi mo ituloy yung kasiyahan na yan. Yung sinasabi natin, nandun ka na sa sitwasyon na yan, nandyan ka na sa moment na yan, bakit dinideprive mo yung sarili mo ng kasiyahan? Ikaw na rin na nagsabi kanina, di ba may anticipation ka rin may expectation ka rin sa nangyayari pero pinipigilan mo. Bakit? Tapos ngayon may mga regrets ka. Yan. Di ba regrets to Yes. yung mga kaya kumbaga, magsistay kami doon sa isang lugar, ang lamig ng kwarto, tapos iniisip ko kung ano mangyayari, pero sayang, di ba mga ganun ba? Hindi mo lang sinabi yung salitang sayang kasi baka i-judge namin ikaw, di ba, na parang ganun. pero inamin mo correct na nag-isip ka din ng mga susunod na mangyayari. Kung di ba, dapat hindi nagyayelo, di ba, dapat nag-iinit, ganun. Hindi naman sa hindi naman sa parang, of course, we get the whole picture kung bakit gusto mong pigilan kasi eventually, 'di ba, in the long run dahil nga parehas kayong lalaki, hindi ito matatanggap ng pamilya na sobrang relihiyoso, ganyan, hindi ayaw mo i-risk yung gano'n. Kaya lang yung Breton, kabisyong Randy ay hindi yung una at huli na pwede mong maiwasan yan, pero habang hinahanap mo pa din yung kung ano man yung nagpapaligaya sa'yo, magkakaroon ng Breton Part 2. So, hindi lang Arte Problems Part 2, kundi Breton Part 2. Ibig sabihin, Pabebe Yarn 3. Pabebe Yarn 3. Pabebe na naman Yarn 3. Ganon. Kailangan pakipot yung boses, Pabebe na naman Yarn 3. Ganon. Ganon. So, mangyayari talaga siya. So, ngayon, feeling ko, kung i-overthink din natin yung sitwasyon nitong si Randy, mas ang eksena dito is, kailan ka aamin sa inyo?
'Di ba? Kailan ka kailan kailan mo sasabihin sa kailan mo pamilya sasabihin mo? sa pamilya mo? Ganon. Or, ang choice ba na ginagawa mo? Kasi kung ang choice mo na ginagawa mo ngayon is, hindi ko sasabihin, pipigilan ko kasi ayoko masaktan din yung family. Di wag ka nang umarte kay Briton. Wag na natin pag-usapan. Diba? Yung ganon. Correct. So, feeling ko yun yung mas torn ka dapat. Torn kasi talaga ang tunay na title na kwento na may Wagang Burnay. Bali, nagbago na po. Sabi ng scriptwriter na approve naman ng director Correct. at ng producer. Ang tunay na title talaga ng Yan. episode natin today. I torn. Yan. Kasi parang feeling Dati ko... talagang Thor yan. Oo, Naging torn, di ba? Feeling ko yun yung mas torn yun yung mas. Parang mas underlying na mas kailangang harapin is yung kailan ka mag-out sa family or yun yung mas. Kasi yung Briton, again, ulitin ko, hindi siya yung first and last na dadating. May iba pa yan. Lalong-lalo na kung dume-dating app ka talaga, yung gusto mo, kunwari ang ka pa naghahasa ng English, di na sana download ka na ng Merriam-Webster app, di ba? Naghahasa ng English. Naghahasa ng English, nag-dating app, di ba? Ano ba yun? Ba't ka nasa dating? Kaya niloloko mo, we weren't born yesterday. Siguro last year ka lang tambalanista talaga. Kaya sana hindi ka ma-offend sa amin. Correct, hindi mo in-expect yung mga ganitong eklavu. Diba? Hindi kami pinanganak kahapon. Obvious naman sa mga kutis namin, diba? Na matagal na kami pinanganak. So, wag mo nga kami na gusto mo. Megaspang na yung balat namin. Alam na namin ang mga nangyayari sa mundong ito. Marami na rin kaming natutunan sa buhay. Balat pa lang, alam na. Diba? So, wag mo nga kami naghahasa ako ng English kaya magda-dating app ako. Wala kami. First time namin narinig. Sa tagal namin dito sa 4 na dekada namin dito sa mundo, first time namin narinig, kaya ako nagda-dating ako kasi hasa-hasa ko English. Ay, naku, tigilan kami ha. So, ibig sabihin, bottom line, gusto mo talaga. Gusto mo yung that makes you happy. Yung ganyan, yan yung gender mo, yan yung nagpapaligaya sa'yo. Diba? Kaya nga, ang mas kailangan tutukan mo ng pansin, hindi na yung Briton. Kailan ang pag-out sa family. Although we understand, hindi ito madali. Pero it's a choice that you will have to make kung aamin ka o hindi. Kasi yung choice na yan will decide kung magde-dating app ka pa para matuto mag-English. Diba? Sabi mo eh. Sabi mo kasi. Sige. Sige na nga. Sige, maghasya ka ng English at dating app pa. Sa truth. Diba? Although iba-iba po ng perspective ang bawat tao. So sinasabi namin ito dahil yun yung perspective namin. Kung nandyan yung sitwasyon na makapagpapaligaya sa'yo, bakit mo pipigilan? Yung example namin yesterday, kunyari birthday mo, may pambili ka ng spaghetti at birthday cake pero hindi mo binili until lumipas yung birthday mo. Nung lumipas yung birthday mo, saka mo na-realize, dapat pala nag-spaghetti ako, dapat pala nag-blow ako ng candles nung birthday na yon, mas masaya sana. Kaya lang tapos na yung birthday na yon lumipas na. Yeah. Diba? Kung sana ginawa mo nang maging masaya nung birthday mo na yon at ang cake na yon na makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan, dapat ginawa mo na. Yun yung sinasabi natin. Kasi yun po yung perspective natin. Ngayon, kung ang perspective mo naman ay 'di ba yung consideration sa family mo, and that for you is a big consideration, yung religion, yung culture ng family, yung values ng family, then iba yun sa paniniwala namin. Yun siguro tama, yun din yung nagiging nagtutorn sa iyo. Nagtutorn ka talaga. Dahil sa values ng family. Pero kung gusto mong i-break yun, pwede naman. Nasa sa diba? yun nga yung choice that he has to make talaga eh. Oo, challenge yun ngayon sa sarili mo. I-break ko ba yung culture ng family namin na hindi pwede o hindi nila tanggap or mahirap tanggapin para sa kanila ang may karelasyon ng kapwa lalaki? Then nasa sa yung pagdedesisyon yun. Yes. Kung makapagpapaligaya naman sa iyo yung bagay na yun, 'di ba, na makapagrelasyon sa isang Briton o kung sino man, 'di ba, na kinikilatis mo sa dating app, that's also your kasi gusto niya matuto mag-English, isama mo yon kasi yun sabi niya. Yun yung sige. pinakang dahilan mo. Yeah, sige. Then, tuloy mo lang din, 'di ba? Kasi sino namang pwedeng pumigil sa kaligayahan ng isang tao? Magpapahappy yan sa'yo eh. Man's ultimate goal in life is to be happy. Ganon. Walang sino man ang pwedeng humadlang sa kasiyahan mo so long na wala kang nasasaktang wala tao. kang tatapakan. Pero kasi siguro ang consideration niya talaga, masasaktan niya kasi yung family. Yung values ng family. Yun. So yun na nga. Are you going to break it?
Oo. Or are you Or going break to the still news? conform, Oo. 'di ba? To do sa nakagisnan ng ng pamilya ninyo. Or, for all you know, akala mo lang di nila alam pero alam naman nila. Naghihintay lang sila ng confirmation from you. Mga ganun. Maaari, pamilya mo yan eh. Oo, Diba? gets naman They nila know. yan. Oo. Oo. Alam nila yung mga ganyang klase mga bagay. Hindi rin sila ipinanganak kahapon. Totoo. Matagal na silang ipinanganak. Huwag diba? nga kami. Don't us. So yun, Randy, yun yung mas pagtuunan mo muna ng pansin kung paano yung sa family mo. Kasi yung sa Breton, ano niyan, nandyan lang yan eh. Kung kami sabi tatanungin mo, basta kung saan ka lang masaya. Oo, sabi Doon. mo nga every now and then umuwi naman si Breton. So the Breton, kung seryoso sa'yo, can wait. Diba? Correct. Kung di siya makahintay, there's another Breton who will come along na para matuto ka mag-English kasi sabi mo. Diba? Pero eventually, But don't us. pero wag kami talaga. Pero eventually, again, bottom line is, it's important na Find your happiness. Oo. Do what makes you happy. ganyan. Ganon, ha? Correct. Salamat, Randy, for writing. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malandig na determinasyon. Yun! This portion Kaya ka torn kasi nga nag-iisip ka kung should I conform to the values of the family? Kailangan ko bang sundin 'yon? But depende, iba-iba ng paniniwala pero yun nga kung kami yung tatanungin mo, 'di ba? Kung saan ka masaya, doon ka basta wala kang nasasaktang tao. Mm-mm. 'Di ba? In this case, wala kang jowa, wala kang karelasyon, siya din make sure wala siyang karelasyon and then 'di ba? Bakit mo pipigilan ang magmahal kung 'yan ang makapagpapaligaya sa iyo? Correct. Again, life is a one-time offer. So do what makes you happy. Kung pipigilan mo ang sarili mo na maging masaya, tatanda kang may pagsisisi. Sabi nga ni George, ang taray ni bakla may Breton. Kaloka, grabe, hindi lahat ng bakla may afam. Arte problem to si bakla. Arte problem part 2 kasi kahapon, Oo. nauuso yata ngayon. O mga no? arte-artihan problems. Pabebe na naman yarn. Ganun. Ganun talaga. May choices in life. Ito yung sinasabi natin, hindi mo pwedeng sabing wala kang choice kasi may choice ka. Meron at meron. Shout out. Sabi ni Chetro Mata, ang hina naman ng signal ng Love Radio 2024 na. Oo nga, Hanging by a moment. Shoutout sa mga taga City of Ilagan, Isabela. Tambalanisa po kami since 2008 with my BFF Brenda na nag-introduce ng tambalan sa akin. Sabi ni Karen Joy Manansala. Larry Colonia says, akala ko babae yung kwento na may wagang burnay, pares pala. Pero kakatuwa sila Idol, Nicole, and Chris. Thank you, Pose. Salamat. Gahang. Putol nga. Putol-putol. Ayan. Ang bagal ng connection ng internet niyo po, hirap maintindihan ng kwento niyo. Nakakasad. Totoo ba? Dami pa naman naming sinabi. Oo nga. Dahil dyan, nalungkot na kami. Ayaw na namin na mag-shoutout. Sure. Hindi ko rin makita yung mga messages. Yan, tingnan natin. Let us check.
Yan. Mga nag-slow-mo tayo. No? Oo. Connection nyo po. Connection. Oh, exit na tayo. Nag-robot na pala tayo eh. Dahil dyan, exit na tayo. Ano? Pabush na? Babush. Nakakabaza ka?